itong batas na to, yung freedom of the press, nasa Constitution. Hindi yan basta-basta tinatanggal. Kung merong magsasalungat na batas, mangingibabaw yung nasa Constitution. Hindi porket may tinopak na, halimbawa lang naman, na politiko, tatanggalin mo yung freedom of the press, mali yun. Kasi yun ang nasa ibabaw. So kahit anong sabihin nyo sa ilalim na batas, ang mangingibabaw yung nasa taas. Huwag niyong tanggalin ang karapatan ng media. Huwag niyong tanggalin ang karapatan ng taong bayan, ng media, magsalita. Yun. Kung ito ng ating Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema sa isang kaso, where the criticism is of public officials and their conduct of public business, the interest in private reputation is overborne by the larger interest secured by the Constitution in the dissemination of truth. So, kasi nga, traditionally, ang press, ang prensa, ang media, ang isa sa mga means of checks and balances in a democratic and constitutional government. Bagamat meron tayong three great branches of government, executive, judiciary, at legislatibo, binabalance nila each other, medyo mas mabilis pong magbalanse ang media. Kasi kung merong kalabisan ang executive or legislature, kailangan ka pang magdemanda sa korte. Kung may kalabisan, kung may kailangang batas na kailangan i-address ang isang masamang gawain sa lipunan, gagawa ka pa ng batas. May proseso yan, matagal. But yung media po ay instantaneous. Maganda yung sinabi nito. Tandaan po, may 3 branches. No? Anong purpose ng 3 branches of the government? Legislative, executive, at judiciary. Para may check and balance. Para walang monopoly, hindi nagagamit, hindi nalalabag, hindi naaabuso yung karapatan. Kasi pag may 3 branches, nababalanse po. Ngayon, ang pang-apat dyan, yung press. Yung freedom of the press o yung media. Kasi nga, itong 3 na ito, gagawa pa ng batas. Pero pag may kalokohan ng gobyerno, ang press instant magsasalita. Kaya wag niyong kitilin ang karapatan ng media magsalita. Kasi yan ang talagang public interest. Para nakikita ng taong bayan kung merong abusado sa gobyerno. Hindi po yan nauso lang ngayon. Yan po ay nasa konstitusyon. Karapatan po yan. Yang freedom of the press. Kaya ngayong sinasabi nilang nasa batas yung sa Kongreso, hindi. May karapatan. May karapatan ng media magsalita. Huwag niyong alisin. Ngayon, kung fake news, demanda yung libel. Para ngayon, nasa ibang branch. May check and balance. Ang nangyari kasi sa Kongreso, parang sila na yung abogado, sila na yung nagpakulong, sila pa yung nagdesisyon, kinuha mo na yung 3 branches. Asan ang check and balance doon? Wala na. Makakapagsalita ka? Hindi. Pag nagsalita ka, wag mo kaming lecturean, yan ang sasabihin. Dinaalis mo na yung karapatan na check and balance. Ito'y balikan natin. Yan din yung sinabi ni PRRD na walang demokrasya pag tahimik. Anong nangyayari ngayon? Tahimik ang media. Si Minay na nga lang nagsasalita, patatahimikin pa. Anong demokrasya nangyayari sa atin? Ang totoong demokrasya may oposisyon. Dapat bago kayo tumakbo bilang opisyal, bilang kandidato, bilang congressman, bilang senator, o etc. etc. Dapat handa kayo na hindi lahat ng sasabihin nyo, gusto nyo mga tao, yes sir, yes ma'am. Dila. Ganon. Dapat nakahanda kayo na mayroong ka-question sa inyo. Nasa batas po yan eh. Pambihira, tinatanggalan nyo ng karapatan ng taong bayan eh. Ito din ang sinabi ng Korte Suprema. Hindi ko rin opinion ito. Sinabi rin sa isang kaso,
Yan yung pinapaliwanag ko, ay nasa batas opinion ng alin? Jurisprudence ng Supreme Court. May na-desisyon na patungkol dyan. Hindi ang kinuha namin kung saan. Ito ay mga palabra o mga salita ni dating Associate Justice Jose P. Laurel na naging Pangulo din at naging Senator. Sabi niya, the interest of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of its probe relieves the abscesses of officialdom. Ganyan po kahalaga ang tayang media sa isang lipunan. Kaya hindi basta-basta yan dapat sinisikil. Nakakatakot yung ginagawa nitong mga ito na dahil lamang hindi nila nagustuhan yung sinabi. Pinanood ko siguro 10 beses. Hindi naman po sinasabing totoo, nagtatanong lang, sinasabi dapat itong papaliwanag. Ending Attorney Topacio, bawal magtanong, ano ka? Nagtatanong, bawal nga magtanong kung hindi ka kay BP. Kasi pag hindi ka kay BP, kailangan i-reveal mo yung source. Pag hindi ka kay BP. Mismo ang purpose, ang role ng media in a democratic society at to incite debate, na magtanong, humingi ng sagot sa mga opisyal ng gobyerno. Hindi pwedeng palat sibuyas ng isang opisyal ng gobyerno, papasok ka sa gobyerno, pagkatapos ayaw mo makikriticize ka. Wala naman tayong batas na katulad sa Thailand na yung tinatawag nilang lese majeste, na pagkapinulaan mo yung hari o yung reyna o mga kapamilya. Attorney Topacio, tingin nila sa sarili nila hari. Hindi kaya. Kasi ganun daw pag pinulaan mo yung hari at reyna, baka ang tingin nitong dalawa, hindi kaya. Hindi, baka tingin nila hari sila o reyna. Yan nila, ikaw ay makukulong. Yun pong isang batas. Sa Beijing din, ganun. Apo, meron Yun ay isang lipunan lamang o isang gobyerno. May monarkiya. Tanong ko lang, baka naman, Attorney Topacio, ikaw tinatanong ko, hindi sila. Baka naman ang tingin nila hari sila o reyna, hindi kaya. Parang merong sacred cow. May isang tao na hindi mo pwedeng salingin. Hindi pwede. That cannot be good for democracy and good governance. Di ba, tingnan nyo, ilan na yung binabanata ng media? Okay lang, presidente, vice president, secretary. Pero ito, hindi. Kaya, alam nyo, dapat kung ang tinamaan dito ay si speaker, itong mga congressman, sa aking opinion lang kayo mga congressman, hindi kayo biglang to the rescue sa inyong speaker. Hayaan nyo siyang magdemanda. Hayaan nyo siyang magsalita. Si PRRD nagsalita for himself. Si BP Sara nagsalita for himself. Si Ka Eric nagsalita for himself. Ano ba naman? Hayaan nyo magsalita si Romualdez for himself. Ba't kayo nagsasalita? Bakit to the rescue kayo sa pagtatanggol? Ano meron? Hindi pa kaliwanag. Baka meron kaming hindi alam na baka bobo lang. Baka bobo lang ako. Baka meron ako hindi alam. Na bakit to the rescue kayo? Anong meron? Bakit hindi nyo hayaan? Kasi nagbumukang weak si Romualdez dahil salo kayo ng salo parati. Totoo yan. Weak ang dating ni Romualdez. Hayaan nyo siya magsalita. Hayaan nyo siya magdemanda. Unless talagang bobo ko. Meron akong hindi alam. Kaya to the rescue kayo parati. Pasensya na po. Bobong vlogger lang. Yung isa na yung second yung binasa. Sinabi nga yung mga pinag-uusapan public officials, 'di ba, mga affairs ng gobyerno na nag-opinion o na pinag-uusapan. Sinabi nyo nga
ano siya, secured by Constitution. Yes, Yung Press of Freedom. Napaka-importante nung line na yon. Secured by by the Constitution. Constitution. Oo. Yeah, I heard it kanina. Oh, Oo, ang laking ngayon. bagay nun. Secured ng Constitution eh. In fact, since it is such a sacred right, masyadong sagrado po yan na karapatan yan, ito po ang sinasabi rin ng Korte Suprema, hindi ako. O sinasabi nila yan dahil disinformation, mali daw, etc. Baka mapatawag. Palagay na natin na nagkamali. Ipagpapalitin. For the sake of argument. Yes, yes. Sabi ng Supreme Court, kung nagkamali man, sabi niya, hindi ako, again, hindi tayo, hindi si Celis to, hindi si Badoy, hindi ako, hindi kayo. Korte Suprema nagsabi nito. Ito ang sabi, and I quote, I quote, errors or misstatements are inevitable in any scheme of truly free expression and debate. Consistent with good faith and reasonable care, the press should not be held to account to a point of suppression for honest mistakes or imperfections in the choice of language. There must be some room for misstatement of fact. Yan, ito, bago tayo umaba. Ibig sabihin, ang nagsabi nito Korte Suprema, hindi si Topacio, hindi Pulahan, hindi Dilawan, hindi ako, hindi blue, hindi green, hindi kung sino politiko, Korte Suprema nagsabi nito. Kasama sa pagkakamali. Kung nagkamali man for discussion purposes, si Ka Eric, kasama po yan sa pagkakamali. Hindi mo pwede na kung ang tao ay nagkamali, isusuppress mo yung kanilang karapatan magsalita. Naiintindihan? Ito napakaliwanag. May jurisprudence po. Hindi pwedeng nangingibabaw yung sasabihin yung fake news. Kasi para sa inyo fake news. Pero para kay SAS hindi. Para sa inyo mga congressman fake news. Pero sa milyon ng Pilipino, hindi fake news. Ngayon, sino tama? Yung milyon? Paano mo nalamang milyon? Ang dami pong oposisyon at ang pinapaniwalaan nila yung sinabi ni SAS. Dahil pwede daw i-search yung numbers na binigay ni SAS. Well, again, for discussion purposes, wag na natin pag-usapan sino tama or mali. Ang point dito, kung nagkamali, hindi nyo pwedeng sikilin yung karapatang magsalita. Well, at misjudgment. Only by giving them leeway can they courageously and effectively function as critical agencies in our government. Yan, sinasabi na ng Supreme Court. Inevitable na maaari magka-honest. Hindi, kasama yan. Tao lang eh. Nagkakamali. Kasama sa ang pagkakamali. So hindi pwede mangibabaw yung pangpigil dahil nagkamali. As simple as that. Hindi magkakamali sa dami ng ano na ngayon, digital age, hindi mo malaman anong tama, anong mali. Ngunit, nagkamali na, kung nagkamali, hindi nyo pa rin dapat pwedeng sikilin yan. Kasi kung ganun, kailangan tingnan nila lahat at saliksikan, lahat ng networks, lahat ng shows, lahat ng mga, di ba? Kung ito yung babasehan, lahat yun, aralin na nila. May nasabi ba itong anchor na to sa isang show? Ito. Para matutunayan na isa lang. Di ba? Mahirap eh. Mahirap for them. Okay. Pag opinion, wala pa yan. Opinion yan eh. Opinion nga eh. Merong straight news, merong op-ed opinion editorial. Yun ang... Kaya pag opinion, wala. Maintindihan? Oh. Well, anyway, sabi nga, pag tinanong mo, yung ganitong kulay, yung dilaw, sasabihin tama. Sasabihin ng iba, mali. Magkakakontrahan talaga tayo. Kaya nga ang bottom line, ito yung sinasabi natin kanina pa. Sana kayong mga dilawang sausaw, kung mali na o tama ang SMNI, dapat nauunawaan yung mga dilawang sausaw na ang nangingibabaw dito ay hindi pwedeng kitilin yung karapatang magsalita. Hindi natin pinagtatanggol kung tama o mali. Pero dapat huwag pigilang magsalita.
Oh. Yun po yung pinaliwanag ni Attorney Topacio. Kaya kung kayo ay may kaibigang dilawang sausaw, parinig nyo sa kanila ito. Lalo na kung nasa media ka, nakakadiri ka. Kung sa tingin mo dapat talagang pinipigilan magsalita ang media, nakakadiri ka. Hindi ito kampihan. Again, ulitin ko, kaya nga sabi ko, kahit gusto ninyo i-libel, i-libel nyo. Pero wag pigilan na magsalita. Karapatan po yun eh. And ito, ako i-encourage, no? Alam nyo kung ako ay ang political advisor ni Romualdez. Ako ito lang naman ay advice. And this is my opinion. Kung may isa akong i-advise kay Romualdez, pagsabihan niya yung mga Congress, yung mga tao niya. Kasi bilang the head of the Congress or the Speaker of the House, yung mga maling nangyayari ngayon ay nagre-reflect lahat. Tingnan nyo kung saan tumatalbog. Lahat kay Romualdez ang dating. Kasi hindi niya inaawat. Lahat kay Romualdez ang dating. Kaya nga, kung ako magpapayo kay Romualdez, I will encourage him to talk, speak for himself. Awatin niya, teka muna, wag na kayong maingay, Congress. Ako, speaker, ako, leader, itataya ko yung pangalan ko sa linya. Kung mali ako, so be it. Kung tama ako, so be it. But I will be a strong leader. Ganun kasimple. Hindi ako pwedeng tumago sa inyo, kaya manahimik kayo. Kung ako ganyan na i-advise ko kay Speaker Romualdez, tumahimik kayo. Kaya tama yung congressman or hindi, you shut up. Ako binira, I will speak for myself. Being the leader, unless hindi siya ang Speaker of the House, pwedeng ipagtanggol pa siya ng speaker. Halimbawa, ang binira si Tambunting. Pwede siya magsalita para sa tao niya kasi being the leader. Pero baligtad nangyayari ngayon. So anong datingan nito sa tao? Yun ang klaseng leadership meron si Romualdez. Pag ganun ang datingan, ang dating po nito, he is a weak leader. Paano siya magiging presidente kung yung tao niya mismo ay hindi niya mapigilan? Ang strong leader, kahit mali ng tao mo, aakuin mo. Ang weak leader, hayaan mo yung tao mo ipagtanggol ka, ikaw tahimik. Yun ang weak leader. Para sa akin, that is my opinion. Ang strong leader, pag maganda ang nangyayari sa tao ko, purihin sila. Pag may mali ang tao ko, ako sisihin nyo. Yan ang karakter ng strong leader. Ang weak leader, pag pinuna ko, pagtanggol nyo ako. You decide. Ano siya? Ako nagpapayo lang. Kasi hindi magandang dating ito sa mga Pilipino. Posible, maraming mga Pilipino ang tingin sa kanya weak. Opinion ko lang po yun. Ako naniniwala, Speaker Romualdez, hindi ka weak. Ipakita mo.